morning, Philippines. Hello, world. Morning, Philippines. Hello, world. I'm Oscar. This is Millennial Memo. Personal stories of a millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. So last week, problema talaga itong buhok. Anyway, so last week na, teka lang. Yeah. So last week, hindi ko pa na-upload yung aking video, yung vlog that I recorded. But last week, our activities were setting up of the biometrics and testing of each of the biometrics. Now then, nag-register kami ng fingerprint, nag-register kami ng mga fingerprints, nag-set kami ng mga user IDs, biometric ID. It must be, equal. For example, the employee's biometrics ID, if it is set in number 1, for example 1, the biometrics ID must be registered. User ID must be registered in number 1 as well. So yun, kasi yung 1 sa biometric, pag nag-same siya sa 1, yun ang maset sa pangalan ng employee. Parang yun lang yun. Nag-set ka ng primary key. Nag-set ka ng primary key sa biometrics mo equals no sa primary key nung employee. So that's the logic sa biometrics. So ngayon, okay naman siya, gumana naman. So definitely, i-set namin siya ngayong araw or hanggang mamayang hapon. Kasi bukas meron na kaming pre-deployment meeting with HR and HRIS. No? So that's the activities for today. And monitoring pa rin naman ng module natin. And so later this afternoon, proceed naman ako sa Wesleyan. Papa-exam ako, finals exam for the ECE, Technopreneurship. Wala pala akong cash dito. Print ako ng exam nila. So yun, piprint ako ng exam nila ngayong araw, and proceed ako doon mga bandang 4 early out para maagang matapos naman yun, maaga makapagpahinga. And aside from that, sige, magbi-video ako mamaya, hopefully. This is the third time na sinabi ko mag-video ako puntang Wesleyan. Kasi problema nga naman kasi pagdating ko doon, G na kagad kung G kasi gabi na rin traffic kasi 5 ako manggagaling dito, uwi kasi 5, diba? Yung galing ng Kapitolyo, galing dito sa City Hall, galing sa iba't ibang trabaho dito, babiyahe pabalik ako pauwi, hindi yun, traffic, patok ka ng 1 oras. So that's the idea. So Technopreneurship, basically, I have designed the Technopreneurship fit sa ECE kasi yun ang subject na tinuturo natin. So hopefully they were able to grasp the idea on startup, on the business models, funding, crowdfunding, and also the resources available, some of the do's and don'ts when it comes to ECE ventureship, Technopreneurship. So going forward na maraming mataas ang grade sa kanila this finals exam. And on Friday, I will be balik ako doon sa Wesleyan to visit. Aside from visit pala, yun na naman, pa-exam ako sa CPE, Computer Engineering, for the OSH, Occupational Safety and Health na subject.
Doon sa emerging tech namin, doon din, checkan ko rin sila. Checkan ko yung mga outputs sila. Check ko yung mga mapa na ginawa nila. No? So, and also, try kong bisitahin si Dean Villara. Din ko siya before, nung nag-aaral pa ako sa engineering doon sa Wesleyan. And also, naging teacher ko siya sa NUST nung nag-take ako ng Masters of Engineering Management. Subject ko yung tawag dito, ano ba subject ko sa kanya? Environmental and something ganon. Meron din naman siyang halong engineering, but the main topic is about the environmental impacts of, I think, environmental impacts of technologies, parang ganon. Kasi during sa aming study kay Doc, hindi ko makalimutan nangyari doon is yung electrical engineers against, not totally against, discussion between the electrical engineers and the chemical engineer, wherein the electrical engineers are pro fossil fuels for energizing, no, the entire Philippine archipelago. On the other hand, the chemical or mechanical engineer who has been at the, I don't know kung saan katrabaho nga pala yun, sa planta rin yata. Saan? He is pro-nuclear. The powering up of the Bataan nuclear plant, power plant, for additional source of energy. So the idea there was, ang naging conclusion nun, sa ibang bansa kasi, tama din naman yung point ng mechanical, no? Sa ibang bansa kasi, tawag dito, gumagamit na ng nuclear power plant. US, Canada, Germany, Russia, they are all using nuclear power plants. Sa isang nucleus lang naman, it can power up 1,000 homes na yata. Hindi ko alam yung figures but yun ang pinopoint out niya. So ang concern naman ngayon ng electrical engineers, yung hazard, yung risk if magkaroon ng problema yung power plant, or yung radiation. So ang banat lang naman doon ng mechanical engineer, no? May nabalita na ba kayo na power plant na nasira, explode sa US, Canada, and sa ibang naggumagamit ng power plant? Wala pa naman, sa pagkakaalam ko, wala pa naman. But aside from that, ang concern naman ang naging idea naman nung electrical engineers ay yung waste materials ng nuclear power plant. So may mga advantages and disadvantages din naman. Tama din naman yung nuclear waste, saan punta nun, saan ang tapon nun. And also saan yung aside from nuclear radiation, may point din naman yung electrical engineers doon. And magsisave naman din nga yun ng sobrang taas sa kuryente. No, so that's the idea. So yeah, napag-usapan lang naman sa masteral natin na si Doc De Lara is naging teacher namin before. So yeah. And also, bibisitahin ko nga pala si Doc De Lara. Bibisitahin ko kung kamusta na siya. Si bossing naman. So also, so today, monitoring, setup of HRIS. Kulang yata kami ng PC, kulang kami ng unit. But definitely magagawa namin ng paraan. So, gagawin natin ngayon. Exam, after ng exam,
ay wala na. So, yesterday, mayroon akong idea. Nagkaroon naman ako idea about, I think, sa dito sa aking channel. Another playlist, I think. No? So, aside from these videos and activities, meron pa ako isa naisip. I think, it could be a daily basis as well yung content nung naisip ko na yun. Pero tingnan natin, let us see how would it go. How would it go? Ano, tama ba English ko? Anyway, hindi naman ako Amerikano, Filipino naman ako. So yeah, and the activities last week, today, and also pala, ngayon lang ako napagbukas ng Facebook chat ko Messenger, no? So, Facebook Messenger, and the Cyber Units group chat, kung saan yung mga cash for work natin, OJTs natin, and some of the ICT staff, papaalam pala sila kahapon na mag-apply sa civil service for the exam on ano ba? May June exam, July exam, August exam, di ko alam. So, ngayon ko lang nabasa, ang haba kasi ng chat na nila sa GC ng Cyber Units. Alas 2 pa pala sila nag-usap-usap doon. Anyway, so hindi ko alam kung ilan sila nag-apply, no? But the thing is, last week kasi, I would like to congratulate our city mayor for passing the Civil Service Pro. Ewan ko, out of ano siguro yan? Out of ano lang, boredom. Kasi pagka elected ka, hindi mo na kailangan nun siguro na-board lang siya, tinest niya lang siguro yung civil service. But I would like to congratulate the other passer as well, si Mark Anthony Ortiz, for passing the civil service exam, sub-professional, no? Sub-pro, no? Dapat pinro mo na, ganun din kasi. Ganun din naman. I don't know kung sa pagkakalang ko sa exam, nadagdagan lang na yun ng logical thinking and analysis, yun lang ang naging dagdag doon But again, I don't know, sub-professional is, anyway, congratulations. And yun din ang kasi ang sinabi nung mga iba na naririnig ko, sana nag-pro na lang siya. Anyway, congratulations, no? So yun nga, nag-exam to mga to, nag-apply ng examination to mga to, knowing that hopefully may pasa nila. Dali lang na may exam. Mayroon nga naipas diba, madali lang naman yun. Ako kasi second year college pa lang. Second year college ba? First year college. Second year college yata. Pumasa na ako. Kasi yun may kwento nga naman din dun. Kasi nung second year college nga ako, ito kasing classmate ko, anak ng teacher, na opening nga daw. Siguro 2012 yata yun, exam ng 2012. No. So sabi kasi nung classmate ko, anak ng teacher, na mag-take nga daw siya exam. Paalam kay Ma'am Hilda. Yung story yun Sabi sa akin, halika na ako, mag-exam tayo, tapos tingin natin. Then sabi ko kay mami na, mag-exam daw kami civil service, pwede daw And qualifications noon ay basta meron kang 24 units sa college, pwede ka namang exam. So, ginawa ko, sige ka ako, testing lang nang, wala nang masamang i-testing di ba? Pero ang billing sa akin ni mami, since nag-aaral nga ako, is sub-prof, sa professional. So, ang ginawa ko, sub-pro. Pero, sabi kasi nung nandun sa may civil service before, mag-pro na, kasi yun din naman yun lang din ang exam, nadadagdagan lang ng logical thinking, critical thinking, ganun, analysis, ganyan. Yun ang kinuha ko, professional. Lahat kami, ako, si Kevin, tsaka si Lori, tatlo kami. Doon lang din naman kasi yung exam sa Wesleyan. So, nangyari,
Ah, yun. Exam kami, 3 kami. Ako wala naman akong pakialam kung pumasa or bumagsak ako. Sabi ko na lang kay mama, mami ako, tapos na yung exam namin, professional. Tinrasto ako ng mami ko nun. Bakit daw professional yung kinuha ko, pang mga nagtatrabaho lang yan, mahirap, babagsak daw ako doon. Kasi, experience nga ba, ganun. So, nangyari, ang exam, ayun, nga sila. After the exam, ang istorya nga, tumawag sa akin sila Lori, sabi, Oscar, congrats, bakit? Pangalan mo, nandun, pumasa ka civil service, pangalan namin ni Kevin, di naman, huwag ka naniniwala dyan sa website muna. Ako, sabi, ang usapan kasi before, ang instruction sa amin after the exam, if pasado, may letter. Congratulations, may ganyan. Wala pa akong nireceive. After a week or 2, December yun December dumating yung letter. Exam namin October, December dumating yung letter. Ayun, tuwang-tuwa yung mother ko, pinatrash mo pa ako ano lang naman kasi hindi, ito mayabang na naman dating ko na to. Ang dali naman kasi exam naka 80, 81 yata ako, 82. Hindi ko na maalala So, nandun, check ko na lang. Or 79, ewan ko, 79, 80, 81, nasa ganun. Pasang awa. So, yun. Ang mababa ko, saan ba ako mababa? English ako mababa. Since I'm an engineering student kasi, yung mga mathematics doon, nakuha ko naman, yun ang mataas ko, numerical. And aside from that, nung math, madali lang. General education, madali lang. English ang mahirap kasi uncommon words yun nandun. Ang ginawa ko lang hindi naman din ako nag-review. Nag-review naman ako a day before. Kasi, pagka nag-review na matagal, malilito lang ako. So, ang ginawa ko, a day before, kampante naman ako, tsaka chill lang din naman ako. Hindi ko naman expect na ganun. Nagbasa ako ng dyaryo. Binasa ko lang naman yung dyaryo. Then, pagkabasa ko ng dyaryo, bukasan yun na. Pasado na, nag-exam. Chamba. Yun. Ano naman. So, sa mga dabber cards natin na mag-exam ng civil service, sana mag-apply. Sana pumasa kayo, And ngayon ko lang kasi nakita yung haba ng pila. Sabi nga ng HR namin, si Ma'am Dads, nakita daw ng karamihan ng tao yung importance ng working in the government because of the security of tenure na kahit COVID, sumisweldo ka pa rin. So, that's the kainaman nga. Sa security of tenure and financial stability. However, kung yung sinusweldo mo is hindi naman din ganun kalaki, you must try looking for part-time jobs. Yun lang naman yun. So, I think that's my activities for today. Exam ng OSH, ng Technopreneurship. And aside from exam, meron din naman tayo nung monitoring. Tapos, after ng exam,
HRIS. Ito pala naisip ko yung sa DICT, kaya napatagal ako ng isip ya. Kakaroon kami ng meeting sa DICT ngayong umaga tungkol sa launching ng DTC with or without the center. So we have to prepare for that. Kasi it's been a tawag dito, matagal na kasi yun, tagal ng pending yan. Ngayon lang siguro natin magagawa ng paraan. And also I'm trying to study, immerse myself on the data science and engineering, specifically in data analytics. So kanina nag visit ako sa out of boredom ulit again. Parang gusto kong mag-aaral ng data analytics and data science. So that's what I'm planning. Kung paano ako makapag-take ng free courses ng data analytics. Sana may mga sana may mga tawag dito, free para sa government employees aspiring for, pero meron yata sa LMS ng DICT. Check ko kung meron, verify ko. So gusto kong mag-aral. Buboryong na naman ako sa buhay ko. Hindi natin alam kung saan pupunta yan, kung aral lang ng aral, di ba? So I think dadala ko din si Din Dilara. Kamustahin ko, sir, kamusta ba? Mga ganun. Parang gusto ko na nga lang din magturo mag full time na lang ako sa Wesleyan and sa Holy Cross. Anyway, let's see what the future holds for us. We cannot, hindi naman natin kayang pilitin ang pagkakataon. If it fits. If it's for you, it's for you. Ganun naman yan. So and thank you very much for watching. I'm Oscar. Yung medyo matagal na post kanina, delete ko na lang. Baka problema pa, baka mainip lang kayo. Anyway, 22 minutes. I'm looking, sana ano naman. So hobby lang naman to, and consistency is the key. Kumbaga recordings lang of my daily activities. But the other idea that I have, siguro next July na siguro yan. July. So I'm Oscar. This is Millennial Memo, personal stories of millennial government employee living here in the province of Nueva Ecija. Thank you for watching. So hindi na ako nakapag-prepare na maayos. Anyway, just like what I have told you earlier, nagpa-exam ako dito sa Wesleyan araw ng Lunes. Karoon pa nga ng problema kasi tawag dito, iba yung nadala kong exam. Nadala ko yung exam ng CPE, yung sa EC hindi ko nadala. So ang ginawa ko, pinroject ko na lang sa sa wall yung exam ng ECE. So ganoon na din siguro gagawin ko sa exam ko sa CPE para hindi na ako magagastos ng printing and copy. So hindi ko alam kung makikita ninyo yung kwan, hindi ko to pwedeng ma-reverse. Anyway, ito. So dito ako ngayon sa Wesleyan. Hindi ko na kung makikita nyo. Ayan, admin building. Yan yung admin building ng Wesleyan, diba? So nakapark ako ngayon dito sa may Acacia nga ba tawag dito? Yeah, as far as I remember, Acacia ang tawag dito. Yan. Oops, yan ang admin building. So dito sa may side na to, hindi ko alam kung nakikita nyo dyan sa may side niyan yung auditorium and College of Engineering and Computer Technologies. Yeah, so medyo magulo. Anyway, so that's it. Exam ako dito sa Wesleyan.
So ngayon pala is may event yung CAS, College of Arts and Sciences. Hindi ko alam kung ano tong CAS na to eh. Anong event to. Anyway, that's all for today, tonight. Gabi na. So babachi na ako. Nantok na ako. Maaga sana ako nakapasok, maaga din ako nakauwi. Kaso, traffic, pangalawa, iba exam na nadala ko. So, pasensya na sa akin, mali ako. So, for my dinner, di ko alam kung anong gagawin ko. Bili na siguro ako ng manok. Kaso, mag-withdraw pa ako. Anyway. So again, thank you very much. See you again tomorrow.